Ito na nga siguro ang matagal ng kinakatakutan ni Gilas head coach Chot Reyes pagdating sa kanilang preparasyon sa paparating na FIBA World Cup. Maswerte pa nga ang Gilas at nakasungkit pa sila ng ilang panalo sa kanilang mga nakaraang exhibition match. Hindi pa man nga nagsisimula ang FIBA World Cup, sinubukan na kagad ng bansang Montenegro ang bagsik ng Gilas sa kanilang tune-up game na pinamumunuan ng NBA superstar na si Nikola Vucevic. Wagi nga ang Montenegro laban sa Gilas sa score na 102-87. Madami ang nagsasabi na si Jordan Clarkson at si Kai Sotto ang mamumuno sa Gilas dahil ayon sa mga sports analyst, sila daw ang pinaka-deadliest tandem sa kasaysayan ng Gilas team. Bagamat nakapagbigay sila ng sakit ng ulo sa preparasyon ng Gilas dahil sa hindi pag-attend sa mga training camp, ilang mga analyst ang naniniwala na napakahalaga ng dalawang player na ito dahil sila lang ang may kakayahan na mabitbit ang Gilas sa Olympics. Pero sa kanilang performance na pinakita laban sa Montenegro, mukhang hindi ata ito ang inaasahan na makita ng mga basketball fans. Hindi naman siguro pwedeng idahilan na hindi pinakita ni Kai Sotto ang totoo niyang laro dahil baka ma-scout siya ng mga makakalaban nila sa FIBA. Hindi nakaporma si Sotto sa Montenegro, na number 18 pala sa pinakamagagaling na team sa FIBA. Hindi nakascore si Sotto na may 0 of 3 field goal shooting lang, bagamat nakasungkit siya ng 3 rebounds, 1 assist at 1 block sa 15 minutes na paglalaro. Ito ang isa sa pinaka-kinakatakutan ni Chot Reyes na posibleng mangyari kay Kai. Matagal na kasing sinasabi ni Coach Chot na posibleng masira ang chemistry ng team kapag hindi pa din sumali sa practice si Kai. Sinabi din nito na kailangan niyang paghirapan ng training para mabigyan siya ng major minutes ni Chot. Pinaalala nga din ni Chot na hindi NBA player si Kai, hindi tulad ni Jordan Clarkson. Very obvious naman ito sa pinakita niyang laro laban sa Montenegro. Kaya naman ang ending, si Junmar Fajardo ang nakatapat ng NBA superstar na si Vucevic sa match-up ng Gilas at Montenegro. Kumamada si Fajardo ng 19 points, 3 rebounds, 1 assist at almost perfect sa kanyang shooting na may 6 of 8 field goal. To be fair naman kay Kai Sotto, madami ding mga Gilas player ang ina-expect na magko-contribute sa laban nila sa Montenegro, pero hindi nag-perform ng maganda. Isa na nga dito si Kiefer Ravena na pinagdedebatihan ng madami kung karapat-dapat ba siyang isama sa Final 12 ng Gilas imbes na si Renz Abondo. Sa kanyang performance laban sa Montenegro, sobrang nakaka-disappoint ang kanyang naging performance. Hindi nakascore si Ravena sa laro at nagkaroon pa siya ng 5 turnovers sa kanyang 15 minutes na paglalaro. Habang ang kanyang katunggali sa Gilas spot na si Renz Abondo ay naka-score ng 5 points, 2 rebounds at 1 block sa 8 minutes lamang na paglalaro. Ito ang isang malaking pagkakamali na ginawa ni Chot Reyes sa kanyang rotation. Medyo napaghahalata na mas pinapaboran niya si Ravena kaysa kay Abondo, dahil sa laki ng playing time na binigay niya kay Kiefer Ravena. Mukhang lumalabas na mas pipiliin ata ni Chot ang kanyang mga paboritong player para makasama sa Final 12 ng Gilas. Samantala, very obvious naman na kay Jordan Clarkson umiikot ang opensa ng Gilas. Umiscore si JC ng 27 points na may 8 of 15 sa kanyang field goal. Ang problema lang, nakapag-commit siya ng 8 turnovers laban sa Montenegro. Mukhang nagkatotoo naman ang sinabi ni Chot na makakascore si JC ng more than 20 points per game. Pero ayon nga kay Coach Chot, bawal nga daw mag-commit ng pagkakamali sa kanilang laban sa FIBA World Cup. Kung ganito pa din ang magiging performance ng Gilas lalong-lalo na si Kai Sotto, panigurado na lalamunin lang sila ng mga team na kabracket nila sa FIBA World Cup at malamang hindi na naman tayo makapasok sa Olympics na gaganapin sa susunod na taon.